simbahan para magpuri sa ating Panginoon Jesus. And again, come on, church, let's clap our hands and let's praise our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Sabi sa kanyang salita, mga kapatid, ngunit kung mabuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa, at ang lahat ng ating kasalanan ay nalinis na ng tugon ng ating Panginoon Jesus. Amen! Hallelujah! Purihin natin ang Panginoong Diyos.
salita ay natagawang tao at nanirahan ng kapiling natin. At ang salita yun ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen! Ibig sabihin mo naman, kapag nakatiwalaan ang ating Panginoon, hindi siya nagsisinungaling, hindi rin siya nagpapaasa, higit sa lahat, totoo at tapat ang kanyang pangako. Sa pagpunta natin dito mga kapatid sa tahanan ng ating Panginoon, hindi natin pinipilit ang Diyos na sagutin ang ating mga panalangin dahil sabi sa kanyang word sa John chapter 16 verse 23, kung ano man ang hingin mo sa Ama sa pangalan mo, ibibigay niya sa inyo. Amen! Kaya lahat ng pangangailangan natin mga kapatid ay kayang ibigay ng ating Panginoon. Kaya kanyang pagalingin at kaya kanyang pagpalain. Hindi naman talaga questionable kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Ang tanong, naniniwala ka ba na lahat ay posible sa ating Panginoon? Amen! Yung mga kapatid ay ng Diyos na pinagpupuntahan natin ang kanyang salita. Sa lahat na naniniwala sa ating Panginoon, sabayan niyo ako, ibuka natin ang bibig natin, church. I-declare natin ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Come on, church. The Lord will bless all the works of my hands. I will lend to many nations, will borrow from none. The Lord will make me the head and not the tail, always at the top, never at the bottom. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice raised to accuse me. This day I will enjoy. My vindication will come from the Lord. I will thrive like a palm tree and grow strong like cedars in Lebanon. Even in old age, we will still produce food. We will remain vital and green. I will taste and see that the Lord is good. Blessed the one who takes refuge in him. With long life, I will be satisfied. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will live in your presence forever. I am blessed with every spiritual blessing and a heavenly places in Christ Jesus. God will restore my health and heal my wounds, for by the stripes of Jesus Christ, I am healed, and God will bless me with many good things. I will experience God's goodness in Jesus' name. Amen. Tayo rin na lang mga kapatid at ibubuo natin ang ating mga ulo at isikip natin ang ating mga ulo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat, Panginoon, dahil niligtas mo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. At sa pagbuhos ng iyong banal na dugo sa krus, Panginoon, nalinis na ang aming karumihan at hindi na kami alipin ng nakaraan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang sakripisyo at pag-ibig sa krus, dahil makakalapit na kami sa iyong presensya, Panginoon. Mga anumang oras, anulangan, at may katiyakan na kami ay nagdidinig mo sa aming mga panalangin, Panginoon. Sa mga oras na ito, itinataas ko ang mga kapatid ko may pinagdadaanan, Panginoon. May mga sakit na pinapadala mo na ang kagalingan, Panginoon. Sa mga nangihina, muli mong palalakasin, Panginoon. Sa mga naliligaw o naguguluhan, maging ilaw ka sa dilim at sa gabay sa kanilang landas, Panginoon. Panginoon, salamat po. Dahil sa iyong kapayapaan na pinadama mo sa amin. Ipadama mo sa amin na hindi kami nag-iisa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay mabuti at tapat at sumasagot sa aming mga panalangin, Panginoon, na hindi namin lubos na ikaw ay lagi nandiyan. Binabalik namin ang lahat na ito sa papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.
nandyan na yung takot, para tayong mga bata. Pag nandyan na yung takot sa problema, takot sa dilim, takot sa mundo, para tayong minsan, di ba, para tayong bata, pero ngayon matanda na tayo. Pero kung iisipin natin, yung mga magulang, nanay at tatay, kapag yung kanilang anak umiiyak, anong ginagawa nila? Ako, hinihili ko si Lia bago matulog, para makatulog, hanggang sa makatulog. So habang pinapakinggan ko itong kanta natin, kakantahin natin, sabi ko, oo nga, si Lord, ginagawa nila sa atin ni Lord. Kasi pag tayo may mga problema sa buhay, bubulong lang siya sa atin. Sasabihin niya lang, anak, huwag kang matakot. Andito ako. As it is written in Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Amen. Hindi tayo nag-iisa because God is with us. We are protected. And bago natin kantahin ang ating song for this afternoon, can we just say, I will not be afraid because I am a child of God. I'm no longer
singing this song. And before us we continue to worship the Lord, I just want to share with you yung nangyari sa amin, kapatid ko si Brother Jeff last week. Nung sabi niya sa akin na nagkaroon ng clot yung kanyang dinadaanan yung fistula, yung dinadaanan yung dugo to the dialysis machine. They tried multiple times, but they have to stop it kasi nagka-clot. And then, syempre, nasa dialysis patient, yun yung kanyang buhay. Sabi niya, ito, ilang araw na ako di na nata-dialysis. Kailangan ko i-dialysis or kailangan ko siya dali sa National Kidney Institute to have an emergency dialysis kasi life and death situation. Then, nagdadrive ako, sabi ko, sige, sunduin kita, punta kita, samahan kita. Sabi ko na nagdadrive ako, sabi ko, Lord, ito na naman ba? Baga, bumabalik na naman yung mga, ito na naman, punta na naman ang ospital. Pipila na naman. Confine na naman. Kasi ang sinasabi ng doctor sa kanya is, kailangan niya ma-confine. And then sabi ko na sabi ko, Lord, ano ba, bumabalik na naman ba? Ito na naman may, baga, ito yung naging fear ko kasi dati sa mga kapatid ko when I'm with them, dun sa struggles nila sa sakit. And even my father as well. Pero, yun nga, sabi ko sa sarili ko, pero Lord, sige, iba na yung Nathan na humaharap sa pagsubok na ito ngayon kaysa yung dati. Kung dati ako natatakot ako, ngayon hindi, alam ko na andyan ka sa tabi. Dahil kumating po ako doon, abang sinalang siya, tinutusukan pa ng karayon, is resting, but while he's resting, I'm praying. Na hindi ko naman ginagawa dati nasa ospital, nagbabantay sa ospital. But, ang ano doon is, Lord, alam ko may gagawin ka. Natapos yung dialysis niya, isang buong session, nagkaroon ng second session, natapos lahat. Nakapunta pa kami ng family day. Okay na kami. Hallelujah. Kaya mga kapatid, some of you walk in here carrying battles that no one else can see. Heavy hearts, silent prayers, fears that keep coming back. And maybe you've been asking God, where are you in this? Nandito ka ba, Lord? But today, pakinggan ito mga kapatid. In Romans 8, chapter 8, verse 31, it says, if God is with us, who can be against us? That is not just a comforting verse, but that is a declaration of war against the lies of the enemy. Because the truth, the battle that we are facing, ano man yan kapatid, it was never yours to carry alone. The pressure, the pain, the uncertainty, God sees it, and He's already moving. Hallelujah. So as we sing this song, we don't sing it in the place of defeat, but we're singing it in the place of victory. And not just because everything is perfect, but because we know who holds the outcome. Jesus Christ overcoming. Hallelujah. Do we have a big God? Do we have a powerful God? Answer me, church. Exercise our faith. Not just sing this song, declare it with all your heart. Hallelujah. Let's lift our hands into the Lord. Lift our voices into our God. He is worthy. He is powerful. Hallelujah. Thank you, Jesus. Join me in singing, church. Hallelujah. No weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Oh, my God will never fail. This is our God. Oh.
us to exercise our faith unto the Lord. Susubukin yung aming pananampalataya sa Diyos. Pero sinabi ng Panginoon sa kanyang salita that I am with you. I will never leave you nor forsake you. At ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen. Hallelujah. Let's worship our Lord. Let's close our eyes. Ask the Lord. Hallelujah. Panginoon, may pinapanalangin kami. Panginoon, meron kaming hinihiling. Panginoon, may kailangan kami. Panginoon, kailangan namin kagalingan, healing, recovery sa katawan namin. Kami ay nagtitiwala sa iyo that you are in control. Ikaw ay nasa iyo yung control, Panginoon, sa lahat ng mga bagay. Hallelujah. At alam namin ang tagumpayan ay nasa amin na. I'm gonna sing our victory. I'm gonna sing our victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing our victory. Surrendering church. Our victory. Give it to God. Belongs to you, Lord. I'm gonna sing our victory. I'm gonna sing our victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing our victory. I'm gonna sing our victory. For the battle belongs to you, Lord. Pwede ba isang malakas na palakpakan para sa Panginoon natin buhay? Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Sabi doon, palakasin niyo ang loob ng isa't isa. Magtulungan kayo upang lalong lumakas ang pananampalataya ng bawat isa. Katulad ng ginagawa niyo ngayon. Yung sama-sama nating pagsamba, pag-out sa ating Panginoon, malaking bagay to encourage one another. Yung pagdalo nyo ngayon, mga kapatid, despite sa lahat ng pagod kahapon, nakaka-encourage lalo na sa mga wow minister natin na kasama natin ngayon. Praise God. Yung simpleng tapik natin sa mga kapatid natin at pag-ngiti mo ngayon, napakahalaga para i-encourage yung mga kapatid natin ng mga silent battle. Kaya tuloy natin encourage yung isa't isa. Let's build up one another. Come on, church. Kumustahin? Ang bawat isa magpalakasan tayo. Kumusta ka? Kapatid? Kumusta ka? Kumusta ka? Kapatid? Kumusta ka?
Good afternoon, church. Afternoon, church. Praise God sa ating worship team at nakaka-bless ang kanilang papuri at talagang nakaka-move yung mga testimonies ng ating mga kapatid. And dapat at sa DB and tithing. Sa ating ba mga kapatid, taas na lang po natin yung mga kapatid or even na lang po kung sino ba yung mga nakakaranas ng mga financial struggles or sabihin na natin yung mga utang. Wala ka kami nagkatabi yung utang. Sana all nila utang lahat. Yeah. Financial struggles. The financial struggles. And, minsan kasi ang tingin natin sa financial struggles kahit mga kapatid natin akala mo may pangiti lang akala mo walang problema pero deep inside there are may mga silent battles yan. And minsan kailangan natin sa pag-stay to lift up your spirit na may mag-encourage sa kanila. And pag minsan pagpapapakot mo yung mga peace, si Judith na siya sabi natin, mapapatanong ka talaga Lord, kaya pa ba yan? Makakaawal ka ba kami sa mga susunod na linggo ba yan? Pero nandito kami para i-encourage at gawin kayo para kapagkaroon ng financial gain. Amen. Pero to be honest, hindi naman namin sinasabi na wala kami utang. We are also on that journey. And hindi pa man kami totally utang or debt-free. We are believing that one day this will be our testimony. And of course, we believe that God does not want us to stay in bondage forever. In Proverbs 22:7, sabi po dito, the rich rule over the poor, and the borrower is a slave to the lender. Kaya nga po minsan mga kapatid, well, ang dami nakaka-relate dito sa atin po, yung feeling na gano'n na every month, meron tayong binabayaran. Kahit hindi pa man dumadating yung sweldo o yung kita natin sa negosyo, iniisip na natin yung mga babayarin. Nakaabang na. Parang ang hirap huminga pag nandun yung financial pressure. Yes, and for God, hindi tayo kinokondemn but tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano i-surrender lahat ng mga fears natin, mga finances natin, yung mga health natin. Kaya minsan kahit sunod-sunod na yung mga problema na nai-encounter natin sa buhay natin. And minsan ang ilalayo tayo sa focus sa Panginoon, nakapokus tayo sa problema. And ayaw ng Panginoon ng gano'n. Kaya dito yung pumapasok yung faith. Sabi niya nga sa Romans chapter 13 verse 18, no let debt remain outstanding except for continuing debt to loved one another. Gusto ni Lord talaga na makalaya talaga tayo sa pagkakautang and sa mga burden ng buhay natin, especially sa finances. And hindi naman ibig sabihin ng financial breakthrough is finances lang. Kasi mga breakthrough natin, like sa family, like sa health, and so much more pa. Kaya habang naghihingi tayo ng breakthrough, we continue seeking the Lord, we continue obedient sa pagka-tithes and love offering natin. Amen. At siguro mga kapatid, nagtatanong tayo, paano nga ba ako makakaahon? Yan. So we want to share these simple things na pwede natin simulan. Actually, hindi siya simple kasi yun talaga. Kasi number one dapat, we have to put God first in our finances. Yan. Unahin natin si Lord bago pa man ang lahat. Of course, bago man lang yung mga takot at worries natin. Kapag inuna natin si Lord, we acknowledge na siya ang source ng natin. At hindi lang ang ating trabaho o ating negosyo. Number two, learn contentment and wise stewardship. Kasi minsan, hindi lang yung increase sa sweldo, hindi lang promotion, o kaya dagdag income or part-time job, yung sagot sa ating mga panalangin para bayaran natin or magkaroon tayo ng financial freedom. Minsan, nandun din yung wisdom. We have to learn to budget, avoid yung mga unnecessary expenses, and pagiging faithful, syempre, kung ano yung meron tayo maliit, meron tayo ngayon. Kasi alam nyo, yung stewardship is also worship. And number three, last, continue trusting and
surrendering to God. Yun nga, no, hindi man instant yung breakthrough, pero habang naghihintay tayo, tuloy pa rin ang pagtitiwala kay Lord sa pagbibigay natin ng tithes and love offering. Binibigay natin kay Lord yung ating tiwala. At maaaring ilan sa inyo pagod na, nag-aalala, o kaya nabibigyan sa kanilang finances o sa sitwasyon ngayon. Pero alam ko mga kapatid, hindi lang kami, kayo din, alam ko, tatayo rin kayo dito at magpapatotoo na gumawa ng paraan si Lord sa ating buhay. Ilulungan tayo ni Lord, tutulungan, at tutulungan niya tayo maging malaya sa ating pagkakaula. Amen. So, last one lang din. Pag magkaroon tayo ng problem, baguhin natin yung perception. Yung problem kasi, gawin natin dito positive. Parang yung problem is, parang, yes, Lord, encounter with kita. Kasi lalapit tayo, isusurrender natin sa Panginoon. Kasi lahat ng posible ay posible sa Panginoon. And that's the faith works. Di ba? And lahat ng ginagawa natin, alam ng Diyos. Behind the scenes, lahat ng mga problema natin, alam na ng Panginoon kung paano makapatas. So kaya mga kapatid, inaniya ko po na itaas po natin ang ating mga ikapo at ating pagdasal. Our Heavenly Father, maraming salamat sa mga ito. Muli, binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na bibigay sa iyo ang mga ikapo na ito. Lord, despite sa mga financial struggles namin, Panginoon, kayo po ang lagi inuunan namin sa pamimigay. Sabi mo nga, unahin ka namin sa lahat ng bagay, hindi niyo po, patatalo niyo po kami sa bigyan, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, tinataas namin sa inyo at maging kalunod-lunod sa inyo. Sa inyong sambahan at ang mga tao na rin. Muli, ibinabalik namin ang mga papuri, handog at pasasalamat